Naging operator ka? Opo, naging operator ka. Doon sa ride-hailing na unang pinasukan mo? I see. Ito, para lang sa kaalaman ng mga viewers natin, gaano ba kahirap kumuha ng prangkisa? Magkano yung magagastos sa isang prangkisa? Sa prangkisa ho siguro, alright, so mga kawanabis, sa nakaraang vlog natin, nagpunta tayo sa opisina ni Lala Move para magtanong syempre regarding sa ride-hailing, which is Lala Ride. No, tinanong natin paano ba makapasok doon, ano yung mga proseso, paano pagkuha ng prangkisa, and marami pa rin akong nababasa sa comment section regarding sa Lala Ride. At dahil dyan, nag-message ako kay Lala Move na bigyan ako ng active Lala Move driver. Talagang sinadya natin. Ito nga yung bahay niya, mga kawanabis. At mas maganda kung sa kanya mismo manggagaling yung experience niya sa pagdadrive kay Lala Move at yung mga diskarte niya at yung mga kitaan niya kung magkano ba yung inuuwi niya araw-araw kada nagbabiyahe siya. No? Pero bago ang lahat, subscribe muna kayo sa aking YouTube channel at kay Christine Babaw's channel. Hindi kami close pero subscribe nyo na rin. Without further ado, tara na, puntahan na natin si... Ano ulit pangalan mo, bro? Carl Dominic Lopez. Carl Dominic Lopez. Sorry. Ito pala siya. Ayan pala siya. Ayan siya mga kawanabis. Hindi kasi pumasok yung videographer natin. Okay. Okay, sige. O, dito ka na. Apo. Kunwari, kakatok ako. Ganun sa Julius Babaw eh. Okay po. O, sige, pasok ka na sa loob. Okay po. Hello, good afternoon, sir. Hi, good afternoon po. Hello, ayan. So, yung mga kawanabis, si Carl Dominic. Pwede mo ba kaming... ako lang pala mag-isa. Pwede mo ba akong patuloyin sa bahay mo? Sige po, tuloy po kayo. Ayun. Tara. Sabi, ang lawak naman dito sa inyo. Ano? Tuloy po tayo. Ito ba yung bahay nyo? Opo, ito po. Sino bang rito? Sino bang kasama mo rito? Wala po. Mag-isa lang po ako. I mean, talagang... Family po, wala po. Walang family. Sige, pasok tayo. So, yun mga kawanabis. Siyempre, bago natin siya tanungin, kilalanin muna natin si Carl Dominic. Tell us something about yourself. Grabe, parang nag-a-apply ng trabaho, no? Saan ba lumaki si Carl Dominic? I was born in Caloocan City, Baisa. After I turned 3 years old, we moved to Antipolo. Since then, up until now, 26, 27 na ako, dito na ako lumaki sa Antipolo. Dito ka na rin nag-aral? Opo. Starting, yung unang lipat po namin, that was 2003 or 2004 if I'm not mistaken. Nag-aral po ako 1 year sa public kasi wala pa po kaming alam na school dito. Nung kinder. After that, na grade 1 po ako sa St. John's Wort, Montessori School of Antipolo. Meron din po sa Lipa branch. Private yun? Private po. Since grade 1 hanggang 4th year high school, alumni po ako dun. Alumni? Yes po. Si Lolo't Lola, mayor po sa Samar. Grabe pala itong ini-interview natin, no? Merong kamag-anak na social media celebrity. Tapos may relatives na nasa politics. Baka mamaya meron ka pang tsuhin na astronaut o ano? Hindi na siguro wala naman. Natatrabaho sa NASA. Mas maganda kasi mga kawanabis. Kaya natin ito tinatanong. Siyempre, gusto natin malaman yung background niya dahil paano siya napunta sa Lala Move. Mamaya, dyan tayo pupunta. Yes po. Okay, so sige, tuloy mo. So, hindi ko ginamit yung apelyido ni biological dad. It's because yung nangyari nga po sa family ko. Siguro, hindi nila ginusto. Na-meet ko yung biological father ko. Wait lang, vlogger din ba siya? Hindi ho eh. Hindi ho siya vlogger. Hindi siya vlogger. Hinanap ko po talaga siya. Hinanap mo siya? Wow, okay. So, teka lang bago mo hinanap si father, ilang taong ka na nun? Bago mo siya nakita? That was 2020 ho eh. Nakita ko siya. Pandemic yan. Pandemic po. Pumunta po ako ng Samar. Kamusta naman yung nakita mo yung father mo after, ilang taong ka nun? 20, I believe 22. 22? Kamusta naman yung first meet mo with your real father, biological father? Masaya po, masaya. Kasi parang ano po eh, ang dami mo nagsasabi na kamukha ko daw ho siya. Kamukha mo. Sana pala pina-Jessica Soho natin yun, no? Yeah. So, naiyak ka ba nung na-meet mo si father? Hindi ho. Hindi, no? Hindi talaga totoo yun eh, yung mga ganon. Yung nakikita na mga napapanood natin.
Yung biglang iyak, actually, scripted lang yun. Opo. Hindi siya naiyak, oh. Siguro waray ko ako. Oo, kasi ang mga waray, mga medyo matatapang, ano yan eh. Sabihin natin, hindi gaanong ma-emotional. May emotional. Na-meet mo si father, and then, Okay naman po. sinumbatan mo ba siya? Hindi, oh. Kahit kailan, no, hindi ko Hindi mo sinumbatan? Okay. Ganda, maganda. Pero mas, oh. So, yun po. Yun nga po, yung usual ginagawa ko nung high school ako, lagi ko kung nasa principal's office. Okay. Kasi pilyo ho talaga ako dati. Mga chicks, wala ka ba naging? Wala ho, pangit ako dati, sir. Talaga ba? Naman, eh. Parang may nakita akong picture kanina eh. Pakita natin. Asan yung picture natin? Ito po, oh. Ayan, batingin. Bata pa po ako niya. Alin ka rito? Ito po. Ito siya, mga kawanabis. Para sa si Adam Alejo. Mukhang sutil nga ah. Grabe naman. Para sa mong utusan dito. Hindi, yun. Ito, kuya mo yan. Kapatid ko po yan, younger brother. Younger brother. O, asan ngayon si Utol? Nasa naki-airpods. Stepdad po. Okay. Nasa QC. summer. QC. Ayun. Dako na tayo sa Lalamove, no? Before ka nag-Lalamove, may iba ka pa bang trabaho? I've been with call center for more than 5 years. 5 years. Sample nga dyan ng ano. Kunwari, tatawag ako. Yes po. Kailangan ko ng customer service eh. Okay po. Ano yung karamihang problema na tinatawag sa'yo? Internet not working. Okay, sige. Okay, tatawag tayo. Tagal ah. Tagal sumagot ah. Hello? Ayun. Hello. Hi, thank you for calling. This is Nick. How can I help? Nick? Yeah, Nick. Bakit Nick? Dominic. Yeah. Hindi kasi hindi gumagana yung ko eh. Internet ko. O, paano kaya? Ano kaya nangyari? I'm really sorry to hear that. I No, understand where you're coming don't from. be sorry. You don't know what I'm feeling right now. May ganun ba? Walang ganun? It's okay. It's okay. I believe I'm speaking to Mr. Julio Fabian. Yes. Well, You're right. All right. Well, Mr. Fabian, may I know the issue? When did the issue happen or started? The issue, actually, I don't have issue eh. Issue with myself? No, I mean with the internet. You Internet. mentioned earlier Okay. that your internet's not working. Yeah. Since when? Since yesterday. Since yesterday. What are the troubleshootings that you've made or that you have done so far? I asked my neighbor if he already paid the internet because I also asked him if he changed the password Actually, that's big help. because that's not my internet. I just nakikigamit lang ako. Yeah. After mo na maging call center, ano yung next na naging trabaho mo? Naging sales naman po ako. Sales rep sa Telus. Ilang taong ka dyan? More than 2 years po ako. Doon po ako nakaipon. Mas maganda ba yung compensation din? Po. Malayong malayo. Like, siguro nagsi-6 digit po ako pag maganda ang Ang galing. bentahan. Ba't ano yung binibenta mo dyan? Ano? Mga cellphone po. Cellphone. Internet. Teka lang, ba't ka natawa? Bakit? Hindi kasi naging ano na po sa akin, habit ko na sasabihin ko sana. Ba't ka naman nawala dun sa work na yun? Nag-resign ka ba? Or Conflict with boss. conflict? Kasi nagkaroon ng favoritism. Siyempre, alam niyo na ako sa call center. Yung mga call center peeps dyan, alam niyo yan. So, meron nagkaroon ng favoritism. Opo. So, paano yan? For example, pag dadating yung boss mo, yung katabing table mo, yung pasalubong. Ikaw, wala kang pasalubong, gano'n. Hindi po eh. Hindi ba? That's not how it works, sir. Okay. Sila nakakapag-file ng leave. Ako, magsisick leave ako, hindi ina-approve. So, hindi bayad. Baka naman kasi dati nag-file ka ng sick leave. Okay. Tapos pagbalik mo, may sunburn ka. Ay, hindi po ako ganun. Masyadong obvious yun. Legit, may sakit ka Opo. talaga. Lahat yun valid. Opo. Dumako na tayo sa Lalamove. Paano ka napunta sa Lalamove? Ayun po. So, yung una nakuha ko yung sasakyan, inisip ko kaagad magre-resign na ako. Paano ko masusustain yung bayarin dito? Ginawa ko po, pinasok ko sa ride-hailing. During that time, wala pang Lalamove ride yan. Wala pa. Wala pang ride-hailing sa Lalamove. Wala pa so, po, pinasok mo muna sa iba. Apo, sa iba Okay. Doon ako nagkaroon ng idea na, okay to pwede ako maging operator. Okay. Kumuha ako ng pangalawang unit ko. Ang galing. So, dalawa yung unit mo. Yun, iniisip ko that time, personal use ko lang at the same time, kumikita yung isang sasakyan, etong gamit ko, parang libre na. Pero hindi po dyan nagtatapos. Bakit? Oo. Pinasok ko rin sa ride-hailing, wala pa rin sila alam mo nun. Hanggang naging 3 yung sasakyan ko, hanggang naging 4 na.
So ngayon, until now ba, apat pa rin yung sasakyan? Apat pa rin ho, opo. Grabe, ang daming sasakyan. Ang daming sasakyan, no? So, naging operator ka? Opo, naging operator. Ka. Doon sa ride-hailing na unang pinasukan Unang pinasukan. mo. I see. Ito, para lang sa kaalaman ng mga viewers natin, gaano ba kahirap kumuha ng prangkisa? Ay, sobrang hirap ho. It takes time. Kahit may pera ka, hindi yan maanohan. Hindi natin na may pera ka, pupunta ka ng LTFRB. Oo. Sabihin lang sa'yo, wala pang slot. Hindi pa alam kung kailan magkakaroon ulit. So, yun ang laging bungad. Yun lagi yung unang bungad. Sabihin natin ganun, ikaw, paano ka nakakuha? O anong diskarte yung ginawa mo? Kinumpleto ko lahat ng requirements ni ride-hailing company. Okay. Tapos linagay ko sa orange folder. Tapos sila na yung bahala. Ganun lang ho. Okay. So, si ride-hailing company ang pinag-asikaso mo? Opo. So, sila na bahala? Opo. Magkano yung magagastos sa isang prangkisa? Sa prangkisa ho siguro, babayaran mo yung si ride-hailing ng around nasa... Hindi ko lang alam sa iba, pero roughly nasa 7,000 to 8,000. Okay. Each unit sa sedan. Sedan yan. We're talking about sedan. Ang mura! Oho. Ang mura nun, 7,000 to 8,000 Opo. para sa prangkisa. Anong year yan? That was 2023 po. Oh, ang mura. Okay, tapos, ano pa yung mga, may iba pa ba Additional binayaran? gastos. Opo. Siyempre yung transportation nyo, gas. Hindi, pabalik sa ano lang tayo? Ano yun eh? Basic necessity yung transportation mo, gas mo eh. Yung sa prangkisa lang, yun lang ba yung nilabas mong pera? Yun lang po. 7,000 to 8,000, may Opo. prangkisa ka na. Opo. Ayos. Kamusta naman yung dahil operator ka? Opo. Ano yung usapan mo sa driver? Na tagmagkano kayo sa kikitain? Kasi ang dami rin nagtatanong niyan. Opo, Ano yung hatian alam ko. nyo? Kung yung baguhan po akong operator, iniisip ko na pasukin yung 50-50 method. Okay. Pero bigla ko rin naisip, I realized na what if ganito lang 1,000 lang kinita nila? Hati kayo sa per day nun, 500 lang. For example, for the whole month, Sir Julio, kung 500 lang per day, kulang pa yun pambayad ng sasakyan ng monthly amortization. Oh, So, saka may ginawa ko- maintenance pa eh. Yes po. So ginawa kong fix, So magkano? 1,000 per day ang boundary. May mga incident na ba na nabangga, nagasgasan yung sasakyan? Meron ho. Meron. Opo, most of the time. So ano yung pinaka-worst? Yung pangalawang unit ko, binangga ng driver. So ano yung naging usapan nyo? Sino gagastos nun? Siya daw po, pero hindi naman po nangyayari yun eh. Lalo na pag kasi wala naman siya yung sasakyan. Hindi mo naman sila pwede isama pag babiyahe sila, ganon. Okay, so ikaw lang gumastos ng sira. Ganon po yung mangyayari. Ayan yan yung mga consequences kapag operator tayo. Yes po. Diba? Siyempre, minsan kasi yung mindset din ng mga driver, hindi ko naman ito sasakyan eh. Bakit ko ito iingatan? Totoo. Bakit ko ito mamahalin itong sasakyan na to the way how you love your own Opo. car or vehicle, di ba? Kumbaga yun yung sad reality no, pag operator ka. May mga nangyayari din na kapag, let's say, nakabangga ng tao, ang alam ko, operator sa operator ang sasagot niyan, di ba? So, na-experience mo na ba na ikaw din mismo yung magmaneho sarili mong sasakyan? Opo. Nagsimula naman ako yan kay Lala Move. Kay Lala Move. Okay, punta tayo sa Lala Move. So, after mo doon, nung unang ride-hailing na pinasukan mo, lahat ba ng sasakyan mo lumipat ng Lala Move or andun pa rin sila dun sa una? Kasi pag may prangkisa na po ang sasakyan, each driver, yung mag-apply sa akin, pwede naman na sila mag-apply under their name, tapos authorization letter ko lang. Okay. Together with the franchise. Franchise, okay. So, sinabi ko sa kanila, why not try Lala Ride? Kasi, since si Lala Ride, they're giving incentives na it's just only 2%. Oh, 2% lang ngayon yung kaltas, di ba? Apo. And ayun nga po, lumipat sila and actually, isa ako sa mga natutuwa. Hindi lang sila. Dahil kasi bukod sa buo yung boundary nila, number one. Then number two, nung nag-try din ako mag-ride hailing up on my own, Lala Ride, ayun ho, parang gabi ho ako bumibiyahe gabi. From 9 p.m. to 1 p.m. lang. Boundary gas, okay na, kuha na. 9 a.m. 9 p.m. 9 p.m? Gabi. 9 p.m. to 1 a.m. To 1 a.m. So, Boundary parang na. 4 na oras lang yun. Opo, gamit ko ho Ertiga. Tapos yung mga Ertiga. booking na pumapasok sa akin is more on 4-seater lang. So, 4 na oras kang bumabiyahe. Ayos, no? So, minsan pa pag wala kang pasahero, nagde-deliver ka din. Opo. So, kung nagde-deliver ka dati, okay, may na-experience ka na ba na scam ka? Opo. Diba? Sa inyo. Okay, meron na. Okay, ano yan? Ano yan? Sa Caloocan, yung gitara ho. Gitara? Sabi nung nag-book,
Ito sir, ito. Ito yung gitara. Opo, ito. Kanina pa ako napapatingin sa gitara natin. Ano nangyari sa gitara na to? Sir, sabi, ano yan, receive ko, naka-cling wrap. Okay, so nakabalot. Okay. Ang explanation ni nag-book, si customer yung nag-book, Oo. pina-repair daw yung lead guitar. Kailangan lang bayaran yung outstanding balance sa 1.5. Okay. So, nandun na ako sa pickup, tinitingnan ko, bakit ganito lang itsura, tas worth 1.5 yung re-repair? Sabi ko yung value nito, wala pang 800 eh. Pero nakita mo tong actual, ito yung gitara mga kawanabis. Oh. Opo, nakita ko siya actual. Opo, Na pero ganito yung itsura niya, bago i-clean wrap. naka-cling wrap, sir. Pero nakikita mo? Nakita ko lang, naka-cling wrap na eh. So hindi mo nakita physical. Opo. Kasi tingnan niyo mga kawanabis, oh. Parang makikita mo na lang to sa ano eh, sa bubungan. Di ba? Yung itsura nito. Tinanong ko pa si customer na nag-book kung pwede ko bang, gusto mo ba tignan ko maigi para sa'yo kung talagang na-repair? Sabi niya, wag na sir, wag niyo nang buksan. Kasi baka matanggal yung hindi pa tuyo yung pintura. Yung pera, inabot mo ba siya ng cash or Gcash? Ng cash. Ng cash. Opo. Pero na-meet mo, ito. Na-meet ko po. Actually, may picture pa nga ako sa phone eh. May picture ka ng scammer? Opo. Ay, we? Opo, napicturean ko. Nagpicture kami dalawa. Talaga? Anong year yan? Ito lang, itong buwan lang rin ho. Itong April 25, 2025. Patingin ako. Ikaw loko ka. Yan po. Tinanong mo ba pangalan niya? Nandito po sa passport niya, Jetro Estomanda. Jetro? Tomanda. Opo. Parang wala kang pinagkatandaan, Jetro. So, eto yung gitara, oh. Jetro, oh. Sabi ko nga po, karma na lang ho eh. Tapos, ang bait po ng Panginoong Diyos. Oo. Talagang ginagabayan ako, pati si Lala Move. Pinasukan ako ng booking sa Okay. Lala Ride. Okay. 2 madre ho, papuntang airport. Madre pa talaga? Madre ho, binigyan ako yung pamasahe nila, 700 lang, binigyan ako 1.2. Dahil nalaman po nila yung situation ko. Nakwento mo. Nakwento ko po. Sister, ayan, napaka-thankful po ngayon ni Carl Dominic. Tip kayo sa kanya ng malaki and kaming mga Lala Move driver is sobrang na-appreciate namin yan. Kahit magkano tip di ba? Ma-appreciate talaga namin. Malaking bagay na yun, panggas, pangkain, pag nag-break tayo. Tanong natin kay Nick, magkano yung kinikita niya sa loob ng isang araw. Labas na lahat ng top up, ng gasolina, ng pinangkain niya. Pero bagong lahat, magbabalik po ang Hindi. Siyempre, kakain muna kami. Sama kayo mga kawanabis. Nagugutom na ako. Nagugutom ka na. Tama-tama. So doon natin ituloy yung kwentuhan mga kawanabis. Let's go. Tara, Dominic, alis tayo. Alis kami mga kawanabis. Ituring mo to na day off mo ngayon. Opo. Ayokong mapagod ka ngayong araw. Okay po. Ako magdadrive para sa'yo. Ay, sige po. Tara. Tara po. Siyempre, guest kita dito sa show ko eh. Salamat po. Kaya VIP ka. A few moments later. Sir Julio. Sir, Opo. kala ko ba VIP ako? Ako pa rin pinag-drive mo eh. Sorry bro Ang init kasi, nahilo ko. Bro, sabi ko naman sa'yo, ako bahala sa'yo. Salamat po. So tuloy na natin yung usapan kanina. Anong nangyari doon sa babaeng nakilala mo sa bar? Iba. Mali. Direct cut yun So, bumabiyahe ka ng Lala Move ride 9 p.m. to 1 a.m. to 1 a.m. Yan lang ba palagi ang biyahe mo? O minsan ba, may araw ba na sumasagad ka talaga na matagal yung biyahe mo? Pag bumiyahe ako ng umaga, doon ako sumasagad kasi naiipit ako ng traffic eh. Ganun. Oo. Sa ano mo na yon, sa biyahe mo na yon, magkano yung nauuwi mo? Siyempre, Malinis na. malinis. Sabi natin, tinabi mo na yung panggas mo, tinabi mo na yung top up mo, tinabi mo na yung pang-maintenance mo. Kasi dapat nagtatabi tayo ng pang-maintenance natin eh. Tama. At least 100 pesos a day, di ba? Okay, magkano nauuwi mo malinis? So, kung makauwi ako na malinis na 1,200 na malinis, pwede na yun. Pwede na yun. So, nakapag-uwi ka 1,200 sa 4 na biyahe mo. 4 na oras. Sa 4 na oras na biyahe mo. Imagine, 4 na oras pa lang yun. 4 na oras, So, kung magbabiyahe ka ng, sabihin na natin, 8 oras, mga... Malaki pa, kasi Malaki pa, oo. malaki Ertiga yung sasakyan na gamit ko eh.
Siguro ganun din. Kasi lahat sa lumo eh. Pwede ka mag 4-seater, mag 6-seater. Tapos doon may discount rin tayo syempre. Sasabihin natin sa customer natin, lalo na pag mali yung pin, mali rin yung drop-off pin. Sabihin natin, ma'am, mali po yung pin nyo Okay. Per kilometer kasi nito, usually umaabot ng 18 pesos per kilometer. Na ganun ko. Pero papadagdag ka. Ay, hindi kuya, sige, add na lang po ako na bahala sa'yo. Ganun lang ba? Ganun. Pero syempre, hindi rin natin maalis sa buhay natin yung may mga matitigas talaga yung, yung bulsa. Imagine na, nagtrabaho ka ng 4 na oras, may 1,000 ka. Malaki yun. Malaki yun. Malaki yun. Above minimum yun. Gabi pa, walang traffic. Mga ilang biyahe yun? Mga 5. Ang kagandahan kasi kilala mo, 2% pa lang yung kaltas eh. Kaya halos lahat ng buong fare nauuwi mo. Tanong ko na lang din, malaki ba yung naging tulong sa'yo ni Lala Move? Malaki. Ako na nga lang tinamad dahil sobrang ganda ng kita ang kay Lala Move eh. Ikaw din naman, Tinamad ako bumiyahe dahil kasi iniisip ko, kaya ko naman kitain yun pag biniyahe ko eh. Siguro yung biniyahe ko ng 12 days, naka 24,000 na ako sa earnings. 12 days pa lang yun Dagdag. During that time, delivery parcel pa lang yun. Pero nung pumasok na si Lala ride hailing, wala, mas malaki na. Mas malaki si ride hailing. Kaya Julio, sarap ng sinigang nila. Sarap nga eh, no? Mahilig ka ba sa mataba? Opo. Pero yung taba na pagkain na, Kuya Julio hindi mataba nga, napagkain niya, yung ayos ako. Ano yung mapapayo mo sa mga gusto rin pumasok sa Lala Move? 4 wheels delivery or Lala Move ride hailing, base sa experience mo, ano yung gusto mong ipayo sa kanila? Kilalanin niyo muna yung sarili niyo. Kasi kapag kayo yung taong bugnutin, tamad, wag na kayo maglalamove. Mahahatakan lang kayo ng sasakyan. Not all the time naman, we're actually having a good time. Oo. Merong times na talagang matumal. Lahat naman Ultimo negosyo, ganyan di ba? Tama. It's all about the mindset. Everything, sabi nga ng stepdad ko si Papa, si Roberto Ngo. Everything emanates from its mind. Kung ano yung iniisip mo, ganun din. Ganun mangyayari sa'yo. Ganun din sa pag pumasok ka ng Lala Ride, accept ka ng booking sa customers, pinati mo sila pagkasakay or tinawagan mo pa lang just to confirm the booking itself. Siguradong may tip ka na dun eh. Dapat polite tayo sa mga customer natin. Mga pasayro natin. Tapos, siyempre, importante, dapat yung mga sasakyan natin mabango. Sumakay akong kotse mo, mabango yung sasakyan mo, Salamat po. Maganda yon. Ibig sabihin, yung trabaho mo, yung dedication mo sa trabaho, hindi siya nag-i-start dun sa customer. Kailangan mo na mag-start dun sa sarili mo. Sa sasakyan mo na ginagamit mo sa anak buhay. Which is, pag napansin ng customer na, grabe, ang bango naman ng sasakyan na ito. Ibig sabihin, mahal nito yung ginagawa nito. Plus points. Parang naliligaw kayo. Pero pag namin na agad ng customer na mabaho, diba, baka mag-cancel pa yan eh. Ma-advise mo ba sa kanila ng kumuha ng sasakyan para magbiyahe sa Lala Move? Yung honest opinion lang Yes. Kaya? Kaya. Tsaka mas maganda kung kukuha kayo, kung talagang i-focus nyo lang kay Lala Move. Much better na kung masipag naman kayo, mas maganda mag-SUV kayo, 300 kilograms. Yung SUV. Let's say, hindi pa sa Lala Ride. Sabihin na natin sa Lala Move 4 wheels muna, deliveries. Kaya ba mag-sustain na may binabayaran ka pang monthly sa sasakyan? Kung baga, sa biyahe mo iaasa yung pambayad mo sa monthly mo? Kaya. Basta diskarte mo lang. Within magkakalapit na location lang ng pick up and drop off. Tsaka laging hindi dapat mawawala yung double booking. Double booking? Ano, sa sedan, bubuhayin ganun eh. May mga nagsasabi, Panggas lang napupunta. Hindi totoo yun eh. Diskarte lang talaga nila. Diskarte. Hindi ka naman pwedeng kumuha ng point A to point B. Gagawin mo point A to point C. Tapos, di ba? Ganun. Kasi isipin nyo pag nag-double booking kayo, automatically, double budget yun. Ngayon, kung gagawin nyo is puro, sabihin natin, nasanay kayo na puro single booking, siguro nga tama yung sinasabi ng iba.
na yung kikitain mo, Panggas lang. sakto lang sa panggas at saka pambayad mo ng kotse. Pero kung dadagdagan mo yung sipag mo, yung diskarte mo, magdo-double booking ka, may maiuwi ka, malamang sa malamang. Malaki ang maiuwi mo. So, ayun na, diskarte doon. Ito mismong ride-hailing driver na nilalamove yung kausap natin para mas maintindihan natin. Tsaka ito, na-experience niya araw-araw. Yun. Alright, so yun. Nakabalik na kami dito sa napakasimpleng pamamahay ni Nick. And yun, nabusog ka ba? Sobra. Sarap. Ayun. So, syempre, nagpapasalamat ako sa iyo, bro. At Salamat Kuya Julio. maraming salamat sa pagpapa-unlock mo ng interview na to. Syempre, talaga nagbigay ka ng oras and mas marami kaming, ako personally, na gusto rin pasukin yung ride-hailing, yung Lala Ride. Mas nagkaroon din ako ng idea kung paano mas kumita pa ng mas malaki. Sa ngayon, mga kawanabis, si Lala Move is hindi pa naglalakad ng prangkisa. Unlike dun sa sinabi niya kanina, na yung unang ride-hailing na pinasukan niya, yun yung naglakad para sa kanya. Tama. Diba? Ngayon, wala pa si Lala Move. Pero soon enough, syempre, pag napanood to ni Lala Move, mga kawanabis, who knows, diba? Tsaka pwede nyo i-message si Kuya Julio sa page niya kung need nyo ng tulong and makikipag-coordinate na lang ako sa kanila para matulungan kayo. Regarding doon sa pagpasok sa Lala Ride. Kasi pwede namin kayong tulungan. Yes. Pwede kayong mag-ano muna, yung Lala Move delivery. Habang hiniintay nyo pa yung prangkisa nyo for ride-hailing ni Lala Move. Kung gusto nyo mag-apply online, hassle-free, ayaw nyo pumunta sa opisina ni Lala Move, pwede nyo gamitin yung nakapin dito sa comment section. No? Click nyo lang yon mga kawanabis and fill upan nyo lang yung form. Make sure na naka-ready na syempre yung inyong ORCR. Yes. Authorization letter. Kung hindi nakapangalan sa kanila. nakapangalan. Napakadali lang. Ilang araw lang, tanggap na kayo kagad. 3 days lang. 3 days lang, pwede na kayo makabiyahe. Para masimulan nyo ng kumita ng extra habang nag-aantay sa prangkisa. Tama. Perfect na perfect to. Lalo na kapag galing kayo trabaho, pauwi, hanap lang kayo ng kasabayan nyo. Kasabayan, Libre na yung gas nyo. Oo, tama yun. Kung kayo ay nag-opisina kayo at malayo pa yung inuwian nyo, kumbaga, bago kayo mag-out, kumuha na kayo ng booking. Tama. Diba? For example, ang out nyo alas 6 ng gabi. Alas 4, alas 5, mag-online na kayo, mag-abang na kayo ng booking. Kasi yung mga customer na yan, napapakiusapan yan. Tama. Na, ma'am, sir, okay lang po ba? Daanan ko ng ganitong oras kasi nasa work pa rin ako eh. Kumbaga, ano ko lang to, side hustle ko lang po ito. So, sana kung willing to wait po kayo, paantayin na lang po ako. Pero, darating po ako. Ganun lang kasimple mga kawanabis. po. Diba? And sino ngayon si shoutout mo ulit? May pinapa-shoutout siya. Ayun, shoutout nga pala sa'yo, Tol. Kapatid ko na si Francis Gray. Nakilala siya sa Mr. Pogi. Mr. Pogi. Ng Itbulaga yan. Itbulaga. Finalist yan. Ingat ka palagi kung ano man pinagdadaanan mo ngayon, kung nasang shoot ka ngayon. Yun, tapos gusto ko lang... nag-artista na ba siya? May mga shoot, ganun. Shoot. Oo. Kaya pala. Francis Gray, GRE1. Nasa lahi talaga nila mga kawanabis, no? Actually, ako, unang nakita ko siya, parang may lukso ng dugo eh. Tingin ko ka mag-ano ko to eh. Mas pogi si Kuya. Sa mga looks, ganyan. Parang hindi kami nagkakalayo. Hindi, maraming salamat. And, nabanggit niya kanina, no, pagbabiyahe siya ng 4 hours, di ba? 4 hours. Malinis, umuwi siya, mga kabanabis. 1,000. Tama. Sa 4 na oras na biyahe. Dahil sobrang na-appreciate ko at binigyan tayo ng oras ni Nick na talagang nag-effort pa siya. Actually, kalilipat niya lang dito ulit kasi ito wala na nakatira dito eh. Talagang inayos niya tong bahay niya para sa atin. Ano ako eh, kapag natutuwa ako, nagiging galante ako. Okay, dahil dyan Nick, gusto ko, ilan 1,000, 4 na oras, bumabiyahe ka. Siyempre, ang gusto natin, mga kawanabis, gusto ko mag-day off siya 3 araw. Ayan. Bibigyan natin siya ng 3,000. Salamat po. Ayan. Magpahinga ka. Habang kasi ngayon mga kawanabis, kakalipat niya lang dito and ang gusto ko sana is mag-focus muna siya dito sa loob ng 3 araw, makapaglinis siya, makapagligpit siya at yun, para magsimula siya ulit dito sa pagbabalik niya sa dating bahay nila. Salamat po.
Ayun. Maraming salamat, bro. Salamat. And ingat ka palagi sa biyahe mo. Ayun, mga kawanabis, maraming salamat sa panonood and kita-kits ulit tayo soon. Ride safe. God bless. Let's go. Kita-kits sa daan. Sa kabila ng mga pinagdaanan ni Nick, ay mas pinili niyang labanan ang hamon ng buhay at tumayo sa sariling mga paa. Sa ngayon, ay kumikita si Dominic ng hanggang 4,000 kada araw kasama ang mga sasakyan niyang pinapa-boundary. Ayon sa kanya, hindi madali ang maging isang operator. Ngunit kung ikaw ay may diskarte at tiyaga, walang imposible sa kung ano mang gusto mong marating sa buhay. Lagi nating tandaan mga kawanabis, sabi nga sa kanta ng Aegis,